Alam niyo ba na may more than 100 incorrupt bodies of saints out there? Bakit hindi masyadong napag-uusapan ang great miracle of the faith na ito? Well, let's break the silence dahil dito sa The J. Aruga Show, pag-usapan natin ang 7 sa pinakasikat na santo na ang katawan ay hindi naaagnas. Stick until Saint number 7 dahil ito ang may pinaka-weird na story sa lahat. Kamusta? I'm J. Aruga, host of this channel. Ano ang ibig sabihin kapag ang katawan ng isang santo ay incorruptible? I know the answer to this question. Raise your hand. Anybody? Ang ibig sabihin nito ay dinidefine nito ang natural process of decay and decomposition. In short, hindi naagnas ang bangkay ng ilang mga santo na ito. At hindi dahil babad sila sa formalin. Itong phenomenon ng incorrupt body of saints ay hindi may paliwanag ng science. Inexplicable physical phenomenon. Kasi normally, kapag tayo namamatay, nagpepiesta ang mga bakterya, fungi, at ilang microorganisms sa katawan natin. Well, minsan kahit hindi pa tayo patay, in which case, mag-trocid kayo. Trocid? Hindi po natin yan sponsor. Okay, simulan na natin kay Saint number 1, Saint Bernadette Soubirous. Kapag nakakita tayo ng grotto ng Our Lady of Lourdes, madalas ay makikita natin yung nagdadasal sa baba niya. Ito si Saint Bernadette, isang Frances na babae na nag-appear ang mahal na birhen sa kanya sa Lourdes, France. Yung grotto mismo sa Lourdes ay may 7,000 plus healing miracles na nangyari. Pero konti lang doon ang officially recognized ng simbahan. 70 lang naman. Hindi pa kabilang dito ang fact na years after her death, nung hinukay ang katawan ni Saint Bernadette, nagulat ang marami na well-preserved ito. Ang katawan niya ngayon ay nakadisplay sa Chapel of Saint Gildard in Nevers. Awesome! At number 2, pag-usapan ba natin ang miracles na hindi nababanggit ang isa sa OG of all miraculous saints? Si Padre Pio. Kung hindi nyo alam ang kwento ni Padre Pio, you're missing out. He is a man of deep faith. Isang mystic and a living challenge to skeptics. Dahil bago pa siya namatay, sangkatutak na himala na ang nangyari sa buhay niya. Nakatanggap siya ng stigmata, meaning yung butas ng pako sa kamay ni Kristo lumabas din sa kamay niya. Nakapag-bilocate din siya, meaning nakita siya ng mga tao in 2 places at the same time. Ang isang himala ni Padre Pio na hangang-hanga ako ay yung napagaling niya ang isang babae na blind since birth. Her name is Gemma Di Giorgi. Pumunta pa siya dito sa Pinas noon para magpatotoo ng experience niya. Si Gemma is legally blind. Wala siyang pupils. Hindi kagaya ng ilan dyan na nagbubulag-bulagan lang. Every medical doctors tell and every science tell na dapat ay hindi siya nakakita. Ngunit nang na-encounter niya ang Capuchin priest, their deep faith to the Lord allowed her to see. Of course, pwede tayong mag-allot ng isang buong list para lang sa miracles ni Padre Pio, pero ang isa sa pinakagrabe ay ang pagkakaroon niya ng incorrupt body after his death. Millions visit it sa San Giovanni Rotondo, Italy. Number 3, Saint Vincent de Paul. Si Saint Vincent de Paul ay nakidnap ng mga Turkish pirates. Nabenta din siya into slavery sa North Africa kung saan nanilbihan siya as a slave for 2 years. With God's grace, na-convert niya to Christianity ang owner niya, which led to his freedom kung saan bumalik siya sa France and dedicated his life to serving the poor. 53 years after his death, hinukay ang katawan niya at walang any signs of decomposition maliban sa mata at ilong nito. However, unlike sa ibang examples natin sa episode na ito, nung hinukay muli ang katawan niya nung ika-canonize na siya, buto-buto na lang ang natira dahil sa underground flood. His heart is incorrupt though. Intact pa rin ito. Ang mga buto ni Saint Vincent de Paul has been covered in wax and is now displayed in the Chapel of the Lazarist in Paris. That was a little weird. Number 4, Saint Francis Xavier. Hindi siya kaano-ano ni Charles Xavier, pero ang kwento niya is equally uncanny. Isa lang naman siya sa greatest missionaries in Christian history. Siya ang nagdala ng Christianity in India, Japan at sa Malay Archipelago. Isa siya sa unang 7 Jesuits. Buddies and roommates sila ni Saint Ignatius of Loyola. Ang katawan niya ay on display ngayon sa Goa, India. And after more than 400 years lang naman, his body is mostly incorrupt. Some skeptics would brush this off as a non-miracle dahil mukhang naagdas na ang itsura ng katawan niya. Pero tandaan nyo, more than 400 years old na ito without modern preservation techniques. Amazing! By the way, if you're getting value from this video,
please hit that subscribe button right there. Pakipindot na rin ang like button and notification bell para ma-notify kayo kung may bagong release. Itong episode nito will definitely have a part 2 dahil sa dami ng incorruptible saints. Let me know kung may na-miss ako na gusto nyong matalakay natin sa part 2. In the meantime, number 5 is Saint Rita of Cassia. Siya ang isa sa patron saint of the impossible together with Saint Jude Thaddeus. May kwento tungkol sa buhay ni Saint Rita kung saan malapit na siya sa dulo ng buhay niya. Humingi siya ng rose mula sa hardin ng pamilya niya and it was the middle of winter. Guess what? Mula sa snow ay umusbong ang isang magandang rosas. Of course, hindi lang yan ang imposibleng nangyari kay Saint Rita. Incorrupt din ang kanyang body which is displayed in Cassia, Italy. But wait, there's more. Nag-emit pa ng kakaibang bango ang kanyang bangkay na amoy sa buong simbahan. Saan ka pa? May ibang tao buhay pa nga, amoy bangkay na. Si Saint Rita is the opposite. Yumao na ngunit amoy downy pa rin. Why do you smell so good? It's because I did laundry. Number 6 is Saint John Vianney. Isa siyang mapagkumbabang pari na may matinding devotion sa Eucharist at sa Sacrament of Reconciliation. Alam niyo bang he spent 16 hours a day hearing people's confession, making him the patron saint of priests. His body, of course, is incorrupt. Kung ayaw niyo maniwala, you can see it for yourself in Ars, France. Lastly, miraculous na ang lahat ng kinuwento ko sa inyo. Pero itong next na saint na ito ang mananalo ng Most Bizarre Incorrupt Body of Saint Award of all time. Kung meron mang nagbibigay ng ganitong klaseng award. The body of Saint Charbel Maclou. Isang Lebanese monk si Saint Charbel na namatay noong 1898. Bakit weird ang case niya? After ng kanyang burial, may ilaw na nag-e-emit mula sa kanyang grave. Kaya noong 1927, naisip ng ilang monks na tignan ang kanyang bangkay at nagulat sila na perfectly intact ito after almost 30 years after his death. Pero hindi lang yan. Ang isa pang mas weird na pangyayari sa cadaver niya na kinashock ng karamihan ay ang mysterious liquid na bumabalot dito, a mix of blood and sweat. At nagpatuloy ito for 50 years. Medical examinations found no natural explanation. The body remained flexible and fresh na parang buhay ito. Natigil lang ang lahat nung time na nakanonize siya. And from then, nagsimula na mag-decompose ang kanyang katawan. Unlike other incorrupt saints na parang preserved ang bodies nila, si Saint Charbel ay parang buhay ang body niya. Ang kanyang remains ay nasa Anaya, Lebanon. And up until this day, marami pa ring himala ang reported na nangyayari sa kanyang tomb. It's unbelievable! It's a miracle. Nabanggit natin kanina si Saint Francis Xavier, ang nagdala ng Christianity sa Japan. For more about Catholicism in Japan, gumawa ako ng video tungkol dito at mapapanood nyo ito by clicking right here.